Isa sa mga gamit ng acetylene ay ang pag-cut ng panel. Mapapansin na makalat pag-cutting gamit ang acetylene, nag-a-apply ng heat dun sa bakal na nagkukos ng kanyang paghina, at lalo sa lahat gumagamit tayo ng open flame na hazardous sa isang workshop. Ang bagong method sa pag-cut ng panels ay ginagamitan ng air saw or pneumatic saw. Mapapansin na mas malinis, mas mabilis at mas madali siyang gamitin. Hindi rin iniinit ang panel at wala rin siyang hazard ng fire sa workshop. Kung pagtatabihin sila, kitang-kita naman ang diferensya sa pagkapulido ng gawa ng airsaw versus sa acetylene. Kaya isa yon sa mga reason kung bakit hindi na kami gumagamit ng acetylene welding. Ang oxy-acetylene welding ay gumagamit ng open flame at filler materials kagaya ng GI wire. Mapapansin na ang apoy ay napupunta sa bakal. Ang excessive heat has several disadvantages. Ang metal sheet or ang panel ay may risk ng warpage sa excessive heat. At sa frame naman ay may risk ng damage ang structural integrity nito. And not to mention, ang open flame ay safety hazard sa kahit anong workplace. Samantalang ang MIG welding ay gumagamit ng electric current para gumawa ng weld put. Ang heat ay concentrated dun sa spot at hindi siya gumagamit ng open flame. Kaya mas malinis, mas mabilis at mas safe ang repair process. Isa sa mga gamit ng acetylene ay ang spot weld removal. Ang structural frame ng sasakyan ay pinagdidikit ng welding. So para paghiwalayin siya, kailangan mong tanggalin ang spot weld. Compare natin ang acetylene method at ang makabagong method kung paano tinatanggal ang mga weld spots. Ang acetylene method ay gumagamit ng open flame kaya exposed sa high heat ang bakal. Mapapansin din na makalat siya at maraming tumatalsik, isa itong fire hazard sa workplace. Ang makabagong paraan ay gumagamit ng spot weld cutter. Binabala siya sa hand drill para butasin ang weld spots. Mapapansin na mas mabilis, mas malinis at wala siyang fire hazard. Hope you learned something today. Please like, share, and follow. Thank you.